Ginopen natin to, wala tong operating system. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng USB bootable drive. Ito yun siya. Kung hindi pa ninyo alam kung paano maglagay ng bootable drive or gumawa ng bootable drive, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na ito para masundan ninyo kung paano gumawa, at may free na rin yun na operating system, Windows 10. Free lang ninyong makukuha yan, guys. I-open natin to. Iabang na kagad natin to, ilagay na natin siya sa kanyang USB port. So, ayan, nailagay na natin. Then, i-on na natin. Hindi na natin babaguhin yung kanyang BIOS utility setup kasi wala na rin siyang operating system doon dahil bago itong hard drive na to. So, bago ito, ibig sabihin wala pa itong operating system. Pag i-on natin yung laptop natin, automatic hahanapin ng board niya yung operating system kung saan. At kung wala siyang mahanap na operating system, automatic na ito kaagad i-read niya yung Windows 10 na nakalagay dyan at i-install niya. I-required niya na i-install dito sa kanyang laptop. So, i-on natin. Hindi naman tayo magre-reformat or reprogram. Ang gagawin lang natin ay installation ng operating system. Kaya, no need na natin i-change yung boot priority niya sa BIOS utility setup niya. So, i-charge ko lang kasi baka palubat na ito eh. Bale, ito yung sinasabi ko guys. So, nag-proceed ka agad siya sa Windows setup o installation ng operating system kahit na wala tayong sinet doon o pinakaalman doon sa motherboard niya, sa settings ng motherboard. Kasi kung may existing lang na program itong hard drive niya, doon tayo magbabago ng boot priority. So, ito ay i-next lang natin yan. Yan, i-ayos ko lang yung camera. Ayan. Bale, ito guys ay i-next ko lang. Then, install now. Yan. So, dito pipiliin lang natin dito itong digital license activation. I-activate natin yan after ng installation ng program or ng operating system. So, next lang natin yan. Then, accept. Then, next. Custom install and install Windows only. Check natin yan. Then ito, i-format natin yan or i-try natin muna i-delete dahil first time natin ito magagamit sa laptop. So, click natin itong delete. Then, okay. Magiging unallocated yan siya. So, ayan siya guys, yung sinasabi ko, unallocated space niya. Then, i-click lang natin yan. Then, click natin itong new. Then, kung gusto natin hatiin itong storage niya, pwede. So, kung gusto niyo, ayan na, click na natin apply din next. Pero, hindi ko nahatiin since nasa 500 gig lang rin siya. So, apply na lang natin yan. Then, okay. So, ayan siya. Next na natin. Nagkaroon lang kasi siya ng mga system reserve. Kaya, nagkaroon ng ganon. So, tingnan niyo may mga MB na siya. So, wala yan. Pipiliin na lang na pag click natin yung MB, hindi natin ma-install yan. Ayan siya kung may warning. Ibig sabihin, hindi ka siya yung operating system na ilalagay natin dyan. So, pipiliin natin yung pinaka malaking storage para ma-accept niya. Dahil ka siya doon yung operating system, then next natin. So, ayan siya, copy yung Windows na. Installing na yung operating system natin. Hintayin na lang natin yan hanggang sa maubos yung progress niya hanggang dito sa finishing up.
Then after nyan ay i-install niya na. Magre-restart muna yan siya para mag-effect yung changes niya. So hintayin lang natin. Ipa-fast forward ko na lang itong video guys. So ayan guys, lumipat na siya ng installation process. Hintayin pa lang uli natin siya. 5% dito sa proseso na to medyo may katagalan to. Depende sa specs ng mga laptop natin. Kung naka-SSD tulad nito, kasi yung SSD talaga ay 10 times faster siya sa mga hard drive. Talagang nag-corrupt na itong SSD niya. Kaya nag-downgrade siya. Naging HDD lang o hard disk drive. So wala tayong magagawa, maghintay lang tayo. So ayan na siya guys, patapos na yung installation niya. After niya magre-restart yan, tanggalin na natin itong bootable drive natin. So ayan siya, magre-restart siya. So pwede rin natin ito, i-click lang natin itong restart. Pero kung mahayaan natin, mag-auto restart yan siya. So ayan, tanggalin na natin to. Tinanggal ko na yung bootable drive guys. Ayan. So hintayin lang natin yan siya. Kasi pa-finalize niya yung mga program na in-install natin sa kanya. So, ayan siya, getting devices ready. So, ayan siya guys, nag-restart uli siya sa pangalawang pagkakataon. So, ayun na guys, pina-finalize niya na yung bagong program na nilagay natin sa kanya. So, ayan guys, ang isa-select lang natin dito ay yung United States. Then, click natin itong yes. Then, sa layout ng keyboard ay US. Yes lang rin natin yan. Then, dito ay skip natin. So, ngayon ay hindi muna natin siya i-connect sa internet kasi gusto ko lang na maipakita sa inyo yung proseso kung paano natin installan ang bagong operating system. So, isi-select ko lang muna dito at na ay yung I don't have an internet. Then, continue with limited setup. Yan. Pag na-install na natin yung talagang program, bago natin siya i-Windows update. So, dito pangalan ng may-ari. So, o kaya ng account. Ilalagay ko na lang ay my PC. Then, in-next ko na lang to. Yan. Hindi ko na siguro lalagyan ng password kasi hindi naman to sa akin. Pinaayos lang to sa akin eh. Then, next lang natin. So, ayan. Accept lang natin yan. Then, accept. So, ayan. Hintayin natin siya guys. Ayun na yung huling proseso ng mga basic features na kailangan natin i-set up. So, almost there. So, ito na yung mismong operating system natin na in-install ang Windows 10. Ang gagawin natin, kung kanina hindi natin siya kinonect sa internet, kasi gusto ko lang ipakita yung talagang proseso ng pag-install ng operating system. Dito sa search button, itatype lang natin dyan ay Windows Update. So, ayan mapapansin niyo. Pero kailangan i-connect pala muna natin siya sa internet. So, i-connect ko muna guys sa internet. So, ayan siya, connected na. Punta na tayo dito sa search button. Type natin ay Windows Update. So, ayan, Windows Update. Click natin itong Windows Update settings.
Yan. Then dito, wala na tayong gagawin dito. I-click lang natin itong check for updates. Pag na-click natin yan, yung program na yung kusang maghahanap ng mga outdated na drivers sa kanya. So, ayun na, maghihintay na lang tayo. Pagkatapos niyan ay installan na lang natin siya ng mga basic applications like Microsoft Office, mga browsers. So, ganyan ang pagre-reformat o pagpalit ng operating system ng mga laptop, guys. At ganun din yung pagpapalit ng hard drive or ng storage nila.